Wellman TV. Alexander. Kabanata 771 Pagtuklas. Walang magawang wika ni Alexander habang nakatingin kay Val-Iri sa kanyang mga bisig. Val-Iri, ang sabi ng doktor ay nawala ang ilang alaala mo. Marahil, pinagsama sa iyong mga pantasya noon, nagulo ang iyong mga iniisip, paliwanag niya. Ikaw na walang pusong hamak, ginagamit mo talaga itong dahilan para dyan ako. Ang pagkawala ng memorya ay nangyayari lamang sa mga drama sa TV. Mas hinigpitan pa ni Val-Iri si Alexander habang nagsasalita. Hindi napigilan ni Alexander ang tumawa at umiyak. Val-Iri, makinig ka sa akin. Hindi ako makikinig, hindi ako makikinig. Nangako kang pakasalan ako. Nabalisa si Val-Iri at tumanggi na magsalita si Alexander. Si Alexander ay ganap na walang pagtatanggol. Nagring ang phone niya sa bulsa, at dali-dali niyang kinuha ito para tingnan. Tawag iyon ni Diane. Ito ay malamang na tungkol sa kung sino ang nag-utos kina Douglas at Scott na anihin ang bone marrow ni Micah. Nalaman mo ba? Mabilis na tanong ni Alexander matapos sagutin ang telepono. Lahat ng tao sa hospital room ay natuwa nang marinig ang kanyang sinabi. Bumibilis ang tibok ng puso ni Clara. May nadiskubre kaya silang pruweba laban kay Shane. Sinabi ni Diane sa kabilang dulo ng telepono, Boss, ang dalawang assassin na iyon ay may pangalang Douglas at Scott, at pareho silang pinalaki ng Eastern Alvonia Perez clan. Ang lehitimong tagapagmana ng Perez clan ay may minamahal na apo na nagkaroon ng cancer sa buto mula pagkabata at mabubuhay lamang ng normal sa pamamagitan ng pag-transplant ng bone marrow. Gayunpaman, ang kanyang pangangatawan ay natatangi. Pagkatapos maghanap sa buong bansa, ang utak ng buto ni Micah ang pinakabagay sa kanya. Gayunpaman, 4 na taong gulang pa lang si Micah, at ang dami ng bone marrow na kailangan ng young master ng Perez clan ay malinaw na lumampas sa kapasidad ng isang 4 na taong gulang na bata. Dahil natatakot ang Perez clan na tumanggi kung lalapitan kanila sa pamamagitan ng normal na mga channel, ipinadala nila sina Douglas at Scott, ang mga eksperto ng Perez clan, upang gamitin ang bone marrow ni Micah. Ang silangang Alvonia Perez clan. Nagsikip ang mga estudyante ni Alexander. Ang paggamit ng buhay ng anak ng ibang tao para ipagpalit ang buhay ng sarili nilang anak ay makasarili at makasarili. At nang ahas silang gumawa ng pinsala sa aking anak. Humanda, at magdala ng maraming tao. Lilipulin ko ang buong Perez clan. Ano? Si Clara, na naruroon, ay nanginginig sa takot sa balita. Patayin ang buong Perez clan. Iyon ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Alvonia, sa likod ng 8 banners. Ang pamilyang Pearson sa Clay City, at maging ang mga pamilyang Ferrin at Hernandez, ay walang katumbas. Wala siyang ideya na si Shane at Jeffrey ay nagtatrabaho para sa Eastern Alvonia Perez clan. Ang layunin ni Alexander ay lipulin ang buong Perez clan. Bagamat mukhang mayabang ito, kinailangan ni Clara na maniwala na magagawa ito ni Alexander pagkatapos maranasan ang kanyang mga kakayahan. Si Alexander ay hindi lamang nagmamay-ari ng Lover's Tower, ngunit naglakas loob din siyang patayin si Caspian, na hamarang sa kanyang daan. Higit pa rito, upang mahanap ang mga kidnapper na nagnakaw kay Micah, pinatatak niya sa garrison ng Sconvia City ang lahat ng labasan ng lungsod sa isang tawag sa telepono. Nahirapan si Clara na isipin ang tunay na pagkakakilanlan ni Alexander. Boss, parang may hanap ako. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Diane. Ano ba talaga? Tanong ni Alexander pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Sinabi pa ni Diane, si Jeffrey, ang pinuno ng pamilya Lucas, at ang pangalawang anak na lalaki, si Shane, ay kasangkot din sa bagay na ito. Kabanata 772 Walang utang. Nang ang young master ng Perez clan ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit, ginamit ng pinuno ng clan ang kanyang mga koneksyon upang siyasatin ang lahat ng mga medikal na record ng mga ospital at natuklasan na ang kapanganakan na ina ng kanyang hipag, si Phaedra, ay may pinakakatugmang pisikal kondisyon. Upang makakuha ng mga benepisyo at umakyat sa panlipunang hagdan kasama ang Perez clan, sina Shane at Jeffrey ay nagsagawa ng 2 aksidente na nagdala sa kanyang hipag at Micah sa ospital.
Sa dalawang paggagamot sa ospital na ito, natuklasan nila na ang pisikal na kondisyon ng kanyang hipag ay hindi angkop para sa young master ng Perez clan. Gayunpaman, himalang minana ni Micah ang espesyal na pangangatawan ni Phaedra sa loob ng isang henerasyon. So, sina Shane at Jeffrey ang aktibong nag-imbita sa mga taong iyon mula sa Perez clan. So, ganyan yan. Matahimik ang mukha ni Alexander, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malamig at nakamamatay na layunin. Nasaan na sina Shane at Jeffrey? Malamig na tanong ni Alexander. Jeffrey at Shane. Nakumpleto mo na ang gawain. Nakatutok na ang pamilya Lucas kina Yulia at Micah mula noong hindi inaasahang pagkikita nila sa sementeryo. Naglaro sila ng family affection card habang nagbabalak na magkamal ng kayamanan at ilagay sa panganib ang mga buhay. Shane, matalino kang matanda. Deserve ka ba sa mga titulo ng lolo ni Yulia at lolo sa tuhod ni Micah? At, sa kanyang maling pag-uugali, punanggahasan pa ni Jeffrey na sirain ang sarili niyang mga miyembro ng pamilya. Isang huwad na Ginoo. Ipokrito talaga ang father-son team na ito. Ito ay tunay na isang malungkot na impyerno na may mga demonyo sa gitna natin. Naramdaman ni Alexander na may mali nang masaktan at na-hospital si Yulia, ngunit hindi niya pinaghihinalaan sina Shane at Jeffrey. Ang isang dahilan nito ay sila ang pinakamalapit na kamag-anak ni Yulia. Isa pang dahilan ay magaling na artista sina Shane at Jeffrey. Magluluksa sila at maaalala si Phaedra, at nag-donate pa sila ng stock ni Yulia sa pamilya Lucas. Maging si Alexander ay akala nila ay gusto talaga nila si Yulia dahil sa nararamdaman nila para kay Phaedra. Ginawa ng pangkat ng ama-anak ng pamilyang Lucas ang lahat na tila isang mirage. Boss, habang papunta kami sa bodega para iligtas si Micah, sina Shane at Jeffrey, kasama ang dalawang doktor, ay kinuha ang bone marrow ni Micah at mabilis na tinungo ang teritoryo ng Perez clan. Tuloy-tuloy ang pag-uulat ni Diane. Sige, nakikita ko. Dahan-daang ibinaba ni Alexander ang telepono. Pagkatapos ay bigla niyang ibinaling ang atensyon kay Clara at nagtanong, Clara, alam mo na ba ang tungkol dito? Agad na namula ang mukha ni Clara. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. For some reason, kahit tahimik na nagtanong si Alexander, nakaramdam siya ng unseen pressure na nagpahirap sa kanyang huminga. Alexander, anong meron? Anong alam ni Clara? Yuzisa ni Yulia, naiintriga. Ngumisi si Alexander, plano ni Shane at Jeffrey na umakyat sa social ladder kasama ang Perez clan sa pamamagitan ng paghuli kay Micah at pagkuha ng kanyang bone marrow. Hindi ko malalaman kung hindi dahil sa impormasyon ni Diane. Ang sabi niya ay may kaugnayan ang bagay na ito kina Shane at Jeffrey. Bigla kong naalala na kaninang umaga, habang paalis kami, dumating si Clara sa Fluxesi Tower, parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya ginawa. Sa aking opinyon, natuklasan na niya ang lahat ng binalak ni Shane at Jeffrey, ngunit hindi niya sinabi sa amin. Ano? Bakas sa mukha ni Yulia ang pagtataka. Ito. Paano ito posible? Naaliw siya bigla. Nahuli si Micah at tinanggal ang bone marrow. At lahat ng ito ay konektado kay Shane at Jeffrey. Natural yun para kay Jeffrey, ngunit noon pa man ay mahal na mahal ni Shane si Micah. Ganon ba talaga siya kalupit kay Micah? 4 pa lang si Micah noon. Makipag-ugnayan to sitemap mag-donate. Kabanata 773 Sobrang kumpiyansa. Napaatras si Yulia ng ilang hakbang, nag-aatubili na maunawaan ang katotohanan ito. At tumulo ang luha ni Micah. You can't have it both ways, she exclaimed to Alexander, and what do you expect me to do? Pagkatapos na makilala ka sa paglipas ng panahon na ito, alam kong ikaw ay isang taong nakikilala sa pagitan ng mabuti at masama at naghahangad ng paghihiganti. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, natatakot akong hindi ka magdadalawang isip na patayin sila. Ang isa ay ang aking lolo, ang isa ay ang aking tiyuhin. Kahit na sila ay may kasalanan, kung ailik ko ang impormasyong ito at sila ay mamatay bilang isang resulta, ako ay makaramdam ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng aking buhay. So, in comparison, mas gugustuhin mong makitang mamatay si Micah, di ba? Mahinang tanong ni Alexander.
Clara, dapat mong pasalamatan si Diane para sa kanyang kakayahan sa pagpatay, na nagbigay daan sa akin upang mailigtas si Micah sa oras. Kung hindi, not to mention Shane and Jeffrey, ang buong pamilya mo ni Lucas, pati ikaw, ay ililibing lahat kasama si Micah. In consideration of your good conscience for going to Valerie's house to see Micah and calling me, I will save your life. Pero simula ngayon, pantay na tayo. Yulia, tara na. Dinala ni Alexander si Micah at lumabas ng ward kasama si Yulia. Ang Lovers Tower ay tapos na, at ang Lovers Hotel ay bukas para sa negosyo. Nanatili agad sila sa sarili nilang motel. Hindi naman nagmamadali si Alexander dahil alam niya kung nasaan sina Shane at Jeffrey. Halos buong araw niya kasama sina Yulia at Micah. Wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang kanyang asawa at mga anak. Kinabukasan ay dinala niya si Diane at tumuloy sa Clay City, ang tahanan ng Perez clan. Bago umalis, inayos ni Diane ang daan-daang mga profesional na mamahala sa seguridad ng Lovers Hotel, na tinitiyak ang kaligtasan nina Yulia at Micah. Kahit na may langaw na dumaan kina Yulia at Micah, maraming tao ang nanunood. Medyo mas mahirap ang panig ni Valerie. Ang kanyang mga alaala ay naging jumbled bilang resulta ng trauma sa kanyang utak. Sa mga taong nakapaligid sa kanya, si Alexander lang ang nakilala niya at nagpumilit na samahan siya sa Clay City. Kinailangan ni Alexander na gumamit ng maraming pagsisikap para pakalmayan siya. Higit pa rito, tahasan niyang hiniling kay Yulia na makipag-usap kay Valerie ng mas madalas habang wala siya sa Sconvia City. Tamang-tama kung mapapaalala niya kay Valerie ang lahat ng nakaraan. Kung hindi, ipaliwanag man lang kay Valerie ang sitwasyon nila ngayon. Sabay-sabay, sa bahay ng pamilya Pearson sa Clay City. Ang mga elder ng pamilya Pearson ay nandoon lahat sa conference hall, ngunit ang silid ay nakabibinging tahimik. Nakakunot ang noo ng lahat, at napuno ng galit ang hangin. Nakaupo sa trono ang isang matandang lalaki sa edad na 70. Ang matandang lalaki ay may isang strand ng itim at translucent na prayer bead sa kanyang kamay, na nagpapalabas ng isang namumunong presensya. Si Curry Pearson ang pinuno ng pamilya Pearson. Hinarap ni Curry ang mga miyembro ng pamilya Pearson pagkatapos ng maikling paghinto, na nagsasabing, ganito ang nangyari. Naglakas loob ang isang batang-bata na baliwalain ang Black Feather Order ng aming pamilya Pearson. Si Caspian, na namumuno sa ating mga tao, ay pumunta upang isagawa ang Black Feather Order, ngunit hindi niya inaasahang pinatay. Caspian. Mayabang, masyadong mayabang. Paano niya natatapakan ang dignidad ng Black Feather Order na ganito? Ang aming pamilyang Pearson ay pumanaw sa loob ng daan-daang taon. Paano tayo mahihiya ng isang batang-bata? Kabanata 774 na Curry Pearson's Fury. Kung hindi ko papatayin ang lalaking ito, hindi ko maiibsan ang galit ko. Sino sa inyo ang handang magkusa at ibalik siya upang harapin ang kanyang kamatayan? Humarap si Curry Pearson sa mga miyembro ng pamilyang Pearson nang bumagsak ang mga salita. Ang mga miyembro ng pamilyang Pearson ay umupo sa ibaba, nagpapalitan ng mga tingin, at sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo, na hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Hindi pa nila narinig ang isang tulad ni Alexander dati. Ngunit ang insidente ni Caspian ay naging dahilan para matakot sila kay Alexander. Sinampal ni Alexander si Caspian hanggang mamatay sa kabila ng pagsisikap ng 12-dosenang eksperto sa pamilya Pearson. Sa gayong nakakatakot na mga kakayahan, walang sino man sa kanila ang nakadama ng sapat na tiwala upang harapin siya. Bagamat sila ay nagagalit na may isang taong nakipagsapalaran na sumalungat sa pagbibigay ng Black Feather Order, walang gustong maging kakaiba. Galit na galit si Curry sa reaksyon ng pamilya Pearson kaya nanginginig ang kanyang balbas. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Karaniwan, nakikita ko kayong lahat sa Magic City, nambubuli sa mga lalaki at babae at ipinagmamalaki ang inyong kapangyarihan. Ngayong nagkakaproblema ang pamilya Pearson at may kailangang umasenso, ibaba ang ulo ninyo lahat at hindi man lang maglakas loob na tumingin sa akin. Paano kita napalaki ng walang kwentang grupo?
Ang mga tao sa conference hall ay hindi nang ahas na huminga pagkatapos ng lecture. Pagkaraan ng isang buong minuto, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad na 50 anyos ang nagsalita, "Tatay, bagaman hindi kilala si Alexander, ang kanyang mga kakayahan ay lubhang nakakatakot. Sa aking palagay, huminto na lang tayo dito. Si Caspian din ang may kasalanan noong una, at hindi nararapat na ilagay sa panganib ang buong kapangyarihan ng pamilya Pearson para sa kanyang kamatayan." Nang matapos magsalita ang medyo may edad na lalaki, sinabi ng babaeng katabi niya, "Yes, Dad." Orihinal, ang Black Feather Order ay nangyayari ng higit sa kalahati ng mga miyembro ng pamilya Pearson na bumoto ma-invoke. Gayunpaman, tinawag ito ni Caspian ng walang pahintulot upang ipaghiganti ang pamilya Pearson sa Wax City. Kung ang ibang lalaki na nagngangalang Alexander ay gumawa ng mali, si Caspian ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Ngayong pinatay na siya, masisisi na lang niya ang sarili niya sa pagiging masyadong mayabang at mapipilit na pamunuan ng team para maghanap ng gulo kay Alexander. Bang! Inihagis ni Curry ang mga butil sa kanyang kamay, nagalit, at napabulalas. "How dare you two have the audacity to say such things?" Oo, inaamin ko na si Caspian ang may kasalanan sa pagtawag sa Black Feather Order ng walang pahintulot. Gayunpaman, mula noong invocation ng Black Feather Order, ito ay sa dignidad ng aming buong pamilya Pearson sa Clay City. Sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa aming pamilyang Pearson, personal na pinamunuan ni Alexander ang isang club sa Sconvia City upang patayin siya, na ipinakita ang kanyang katapangan. Ngayong wala na siya, sinisiraan mo ang pangalan niya para protektahan lang ang sarili mo. Hayop ka! Dahil sa sobrang takot ni Curry, napatikip ng bibig ang mag-asawa. Isang lalaki sa edad na 30s ang tumalon at hinamon ang mag-asawa, at sinabing, "Tito at tita, paano ninyo nasasabi ang mga bagay na iyon? Landon Pearson, sino ka para husgahan ang sasabihin natin?" Tanong ng mag-asawa na nagdidilim ang kanilang mga ekspresyon. Pinayuhan lang sila ni Curry, at bitter pa rin sila. Lumapit si Landon, ang junior member ng pamilya, at pinagsabihan sila, gaya ng ginawa ni Caspian noon. Si Landon, sa kabilang banda, ay isang junior member na, tulad ni Caspian, ay isang posibilidad para sa susunod na ulo ng pamilya ni Pearson. Gayunpaman, bago ito, ang kanyang katayuan sa pamilya ay hindi maihahambing kay Caspian. Nakita niya ang kanyang pagkakataong wala na si Caspian. Kabanata 775 Plano ni Landon Pearson. Walang pakialam si Landon kung ano ang iniisip ng pangalawang mag-asawa ng pamilya Pearson noong panahong iyon. Sinabi pa niya, ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng isang puno. Ang pinaka-pinahahalagahan namin sa aking pamilyang Pearson sa Clay City, na dumaan sa mga bagyo sa loob ng daan-daang taon at lumaki sa kasalukuyang laki nito, hindi ba? At ang Black Feather Order, sa ilang lawak, ay nagtataglay ng reputasyon at dignidad ng aming pamilya Pearson, kahit sa buong lalawigan ng North. Ngayong hindi na pinansin ang Black Feather Order, maaari ba nating, ang pamilyang Pearson, hayaan ito ng ganoon kadali? Lolo, handa akong pamunuan ng isang pangkat para mahuli si Alexander. Ipaglalaban natin ang kaluwalhatian ng ating pamilya Pearson. Nang marinig ni Curry ang mga pahayag ni Landon, tumingin siya sa paligid ng sambahayan ng Pearson at pinagsabihan, "Tingnan ninyong lahat," at pagkatapos ay tingnan ninyo si Landon. "Kayong lahat ay mga inapo ko, kaya bakit may malaking pagkakaiba?" Hindi na niya inabala ang mga taong ito nang matapos siyang magsalita. Mabilis niyang itinuon ang tingin kay Landon at nagpahayag ng pasasalamat, sinabing, "Landon, matinong bata ang tingin sa iyo noon ng lolo mo. Dahil nagboluntaryo ka, ang gawain ng paghuli kay Alexander ay itatalaga sa iyo. Binibigyan kita ng pahintulot na gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Pearson. Kung matagumpay mong nakumpleto ang misyon, hindi na kailangan ng halalan para sa pinuno ng angkan. Gagawin ko. Ipasa sa iyo." Agad na nagpakita si Landon ng isang masiglang ngiti, lumuhad sa kinaroroonan, at malakas na hinampas ang kanyang ulo, na buong pusong nagsasabi, "Salamat, Lolo, sa iyong pagpapahalaga."
Nagulat ang iba pang miyembro ng pamilya Pearson sa silid ng konseho. Ipinangako talaga ni Curry kay Landon ang titulo ng pinuno ng angkan, ngunit tumanggi siya. Ang pangalawang anak ni Curry, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nanunuya at sinabi, "Landon, sa tingin mo gaano ka kaya? Lahat ng tao dito ay lubos na nakakaalam nito." Ang mga talento tulad ni Caspian, na namuno sa halos 30 nangungunang eksperto mula sa aming pamilya Pearson, lahat ay namatay sa kamay ni Alexander. Sa tingin mo mahuhuli mo siya? Sa halip na galit, nagtanong si Landon, "Tito, bakit sa pamilya Pearson lang namin ang tinututukan mo? Alam mo bang may listahan ng mga maalamat na hayop si Alvonia?" Ang maalamat na listahan ng hayop. Nagulat ang mga tao sa kwarto. Mukhang naaalala ko ang pagdinig na mayroong isang listahan sa Alvonia ng mga eksperto na may pambihirang kakayahan. Iyon ba ang Legendary Beast List na binanggit mo? May naalala. Tumango si Landon, may pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, "Tama, ang listahan ng mga maalamat na hayop ay hindi basta-bastang listahan. Nagtataglay ito ng hindi tiyak na antas ng sertipikasyon. Ang listahan ay ina-update tuwing 3 taon, at 10 lugar lamang ang magagamit. Ang mga ito ay kinuha mula sa buong komunidad ng martial arts ng Alvonia. Ang 10 lugar na ito ay napakasimple at isinasaalang-alang lamang ang kapangyarihan ng labanan, hindi pinapansin ang lahat ng iba pa. Ang mga gumagawa ng listahan ay ang mga nangungunang eksperto sa mga eksperto. By that logic, kilala mo ba ang listahan ng mga eksperto sa Legendary Beast?" Sa kakaibang tono, nagtanong ang pangalawang manugang. Ipinagmamalaki ni Landon ang kanyang mga kilay at sinabing, "Kung nagkataon, nakilala ko ang ika-10 ranggo na eksperto sa listahan ng mga maalamat na hayop, si Jeremiah. Hanggat kaya kung kumatawan sa aming pamilya Pearson, maghanda ng mga mapagbigay na regalo, at hayaang maramdaman ni Jeremiah ang aming sinseridad. Ang pagkuha kay Alexander ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya." Gaano man kalakas si Alexander, wala siya sa list of legendary beasts, at siguradong hindi siya makakapareha ni Jeremiah. Ang iba pang miyembro ng pamilya Pearson ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso matapos marinig ang mga pahayag ni Landon. Wala silang ideya na ang karaniwang tahimik na Landon na ito ay magiging isang awtoridad sa listahan ng mga maalamat na hayop. Ang listahan ay ina-update tuwing 3 taon, magtatapos lamang ng 10 mga pwesto bago maipakita. Nakuha sila sa buong komunidad ng Myrtle Earths ni Alvonia. Isinasaalang-alang lamang ng mga 10 lugar na ito ang napaka-straightforward na dulo ng labanan ng kapangyarihan, na binabaliwala ang lahat ng iba pa. Yaong mga gumawa ng listahan, kaya ang nangungunang mga eksperto ay mga eksperto. By that logic, alam mo ba ang listahan ng mga eksperto sa Legendary Beast? Sa kakaibang tono, nagtanong ang pangalawang anak na babae. Landon proudly arched his brows and stated, "By chance, I happen to know the 10th-ranked expert on the list of Legendary Beasts, Jeremiah. As long as I can represent our Pearson family, prepare generous gifts, and let Jeremiah feel our sincerity, Sepuring Alexander will be a piece of cake for him." Kahit gaano kalakas si Alexander, wala siya sa list of legendary beasts, and he is definitely no match for Jeremiah. Ang iba pang mga miyembro ng Pearson na babae ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga palagay matapos sundin ang mga utos ni Landon. Wala silang ideya na ang karaniwang tahimik na Landon na ito ay magiging may kapangyarihan sa listahan ng mga legendary beast. Kabanata 776 na pagpipilit sa paghanap ng angkan ng Perez. Milyon-milyong tao ang nanunood sa listahan ng mga maalamat na hayop, kahit na si Jeremiah ay na-rate lamang sa pang-11. Ang sinumang nakisali sa martial arts ay nais na mapangalanan sa listahan ng mga maalamat na hayop. Ito ay magiging isang panghabambuhay na kaluwalhatian, kahit na isang beses lang ito nangyari. Tuwang-tuwa si Curry nang malaman na may kakilala si Landon sa listahan ng mga maalamat na hayop, at sinabi niya, "Landon, hindi ko inaasahan na makikilala mo ang gayong tao. Palagi kitang minaliit. Tulad ng nauna kong sinabi, magagamit mo ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Pearson,
at kahit ako ay kayang makipagtulungan sa iyong mga plano. Isa lang ang layunin ko, at iyon ay ang pugutan ng ulo si Alexander at ibalik ang prestihiyo ng Black Feather Order ng pamilya Pearson. Lolo, magtiwala ka na hindi kita pababayaan. Nagmamadaling panata si Landon. Lumabas sina Alexander at Diane sa istasyon sa Eastern Magic City. Anong nangyari sa mga taong inayos mo? Tanong ni Alexander kay Diane. Boss, ang 200,000 Dragon Army mula sa North ay nakatanggap ng utos ng paglipat at nagmamadali araw at gabi sa Magic City, agad na sinabi ni Diane. Nakatakda silang dumating ng maaga bukas ng umaga. Sige, hintayin natin sila tapos sabay tayong kumilos. Gusto kong ganap na sirain ang Perez clan. At paano naman sina Shane at Jeffrey? Wala pa silang oras para umalis, hindi ba? Ganun po boss, sagot ni Diane. Nakagawa sila ng malaking kontribusyon sa Perez clan at kasalukuyang tinatamasa ang hospitality ng clan chief ng Perez clan. Hospitality. Mayroon ba silang mga kwalifikasyon upang tamasahin ang mabuting pakikitungo ng pinuno ng angkan ng Perez clan na walang bone marrow ng aking anak? Kinusot-kusot ni Alexander ang kanyang mga mata at pinasadahan ng tingin. Magtalaga ka ng susunod sa kanila. Dahil mahilig silang makihalubilo sa Perez clan, bibigyan ko sila ng pagkakataong makihalubilo sa underworld. Opo, Ginoo. Agad namang tinupad ni Diane ang utos. Hoy, Alexander, bakit nasa Magic City ka rin? Isang gulat na boses ang narinig mula sa likuran sa puntong ito. Lumingon si Alexander at natigilan nang makita si Naomi Fuller. Naomi, bakit nasa Magic City ka rin? Nagulat din si Alexander. Yulia, hindi mo ba pinapunta si Naomi sa opisina ng county ng Troitz? Ano ang nag-akit sa kanya sa Magic City? Nakangiting tugon ni Naomi, I came here to discuss business. Nakipag-ugnayan ang ilang miyembro ng Perez clan sa Kerim Fashion, ako mismo ay lumapit upang makipag-usap ng maayos sa Perez clan upang mabilis na maitayo ang aming negosyo sa rehiyon ng Silangan. Sa buong rehiyon ng Silangan, ang Perez clan ang pinaka-prestihiyosong pamilya. Kung ang aming Kerim Fashion ay tunay na magagawang makipagtulungan sa kanila, magagawa namin ang kalahati ng aming layunin na duminahin ang pambansang negosyo ng pangangalaga sa balat. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kailangan kong seryosohin ito. Kung hindi ka sinamahan ni Yulia sa Scanvia City, kinaladkad ko sana siya sa Magic City para makilala ang Perez clan at ipakita sa kanila kung gaano sila kamahal ng Kerim Fashion. Hey, gusto mong makipag-usap tungkol sa pagtatrabaho sa Perez clan? Ngumisi si Alexander. Napakasayang pagkakataon. Maaaring matuklasan ni Naomi ang sinuman sa napakalaking lungsod gaya ng Magic City, ngunit nagkataon na nakakita siya ng isang tao mula sa Perez clan. Si Naomi ay nananatili sa Troitz County at hindi alam ang kamakailang insidente sa Scanvia City na kinasasangkutan ni Micah. At nakatayo sila sa entrance ng bustling terminal noon, at hindi niya napansin na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Alexander. On the other hand, she assumed that Alexander was surprised by her news and continued, Alexander, I heard the Perez clan is second only to the 8 banners in our Alvonia, right? Kabanata 777 dinala sa Siberia. Kaya ang kapangyarihan nito ay halos katumbas ng kapangyarihan ng maharlikang pamilya. Kung iyon ang kaso, ang mga taong tulad ni Old Mr. Shepherd at Mr. White sa aming Cloudtopia ay walang halaga kung ikukumpara sa Perez clan. Kung interesado ka sa Perez clan, pwede kitang isama para makita sila. Paano malalampasan ng Perez clan ang kaalaman ni General Dragon King? Nairita si Diane matapos marinig ang mga sinabi ni Naomi. Kakaibang mga salita. Isang batang babae na nakatayo sa likod ni Naomi ang may pangungutya sa puntong ito. Nag-iba ang kilos ni Naomi nang marinig niya ang kanyang mga sinabi, at mabilis niyang ipinaliwanag kay Alexander, Alexander, siya ang Deputy General ng ating opisina. Naging instrumento siya sa pag-akit ng interes ng Perez clan sa inisyatiba ng Krim sa revitalizing Krim ng Kerim Fashion. Binigyan siya ni Alexander ng malamig na tingin bago bumaling kay Naomi at sinabing, Naomi, sa palagay ko, hindi mo kailangang makipag-ayos sa Perez clan. Uuwi na lang tayo.
Ano? Sumigaw si Naomi, umuwi ka na. Nang matapos magsalita si Alexander. Alam mo ba kung gaano ako nagsumikap para magkaroon ng pagkakataong makilala ang pamilya Perez? Gusto mo bang bumalik tayo ngayong interesado na ang Perez clan? Hindi ba't tulad ng pagtatapon ng pera ng kumpanya natin? Tumingin siya kay Alexander na nagtataka. Isang naghihingalong pamilya, ano sa tingin mo ang mga benepisyong makukuha mo mula sa kanila? Humajijek si Alexander. Ano? Namamatay. Alexander, hindi mo ba alam kung gaano kataas ang status ng Perez clan sa Eastern Region? Sigaw ng babae, tapos biglang natauhan at nanunuya. Maliban sa mga piling tao sa Alvonia, walang makakasira sa kanila. Nagdadaldal ka lang, no? Matamang tinitigan ng babaeng iyon si Alexander pataas at pababa, na nagtataka. Natatakot ka bang masangkot ako sa isang tao mula sa Perez clan at malampasan kita? Sa halip na magalit, ngumiti si Alexander at sinabing, ang makapangyarihang Perez clan ay wala sa akin. Natigilan si Naomi sandali, kumbinsido na ang babaeng ito ay hanggal. Anyway, nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Ikaw na bahala kung pupunta ka o hindi. Naghanda si Alexander na umalis kasama si Diane, iniwan ang mga pangungusap na ito. Isang boses ng binata ang narinig sa di kalayuan. Kayo ba ang mga kinatawan ng Kerim Fashion? Lumingon ang lahat upang tingnan ang tunog at nakita ang isang nakaistilong lalaki na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga tao. Bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka nang makitang malinaw ang mukha ni Naomi. Naniniwala ako na ang magandang babae na ito ay si Naomi, ang pinuno ng opisina ng county ng Kerim Fashion sa Troitz, tama. Ang pangalan ko ay Leo Perez, at ikalulugod kong makilala ka. Ang 12-dosenang mga bodyguard sa likod ni Leo ay mabilis na nagsanay sa kanilang sarili upang protektahan siya sa gitna habang siya ay nagsasalita. Kabanata 778 Huwag paganahin siya para sa akin. This is Mr. Perez, and he just complimented you on your beauty. Napangiti si Martha at pinaalala kaagad. Kalaunan ay sumagot si Naomi, na binigyan ng isang sidilang sulyap si Alexander bago ngumiti kay Leo at sinabing, Mr. Perez, it's a pleasure to meet you. My name is Naomi, and I work at Kerim Fashion's Troitz County location. Nasaksihan ni Leo sina Alexander at Diane sa mga mata ni Naomi. Tinitigan niya ang mga ito, nagtataka, at nagtanong, Naomi, ang dalawang ito ba ay iyong mga subordinate? Nagtaas ng kamay si Naomi at magsasalita na sana nang sumingit si Martha, Mr. Don't worry, Perez. These two big shots have no place in our Kerim Fashion. Sino ang mga big shot? Malakas ba talaga sila? Kumunat ang noo ni Martha at tinitigan si Alexander sa mga mata. Nakita kaagad ni Naomi kung ano ang iniisip ni Martha at sinikap siyang pigilan, Martha, huwag. Pero walang pakialam si Martha at sinabi agad kay Leo, Mr. Perez, this guy just told me that your Perez clan is on the verge of extinction. At sa sinabi niya, siya ang gustong sirain ang angkan niyo. Namula ang mukha ni Naomi, at galit na galit niyang ikanaway ang kanyang mga kamay kay Leo, napabulalas, Mr. Biro sa akin kanina, Perez. Hindi siya mali siya sa anumang paraan. Mangyaring iwasan. Naranasan ni Naomi sa Cloudtopia ang kakilakilabot na lakas ni Alexander. Ngunit ngayon ay kalaban nila ang Perez clan, ang pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonia. Kahit na naghari si Alexander sa Cloudtopia, isa pa rin itong third-tier na lungsod na may maliit na kapangyarihan sa mas malawak na rehiyon ng Eastern Alvonia. Siya ay natakot na si Alexander ay magalit sa Perez clan bilang resulta nito. Naging yelo ang mukha ni Diane bago natapos ni Naomi ang kanyang pangungusap, at sumirit siya, sirahin ang aming Perez clan. Ikaw lang ba? Panay ang tingin ni Diane kay Alexander habang nagsasalita. Sino ka? Paano ka makakagawa ng mga bastos na komento tungkol sa pagpuksa sa aking Perez clan? Iilan lang sa Alvonia, natatakot ako, ang may lakas ng loob na magbigkas ng mga ganoong bagay. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas sa ibang lugar, pero si Sildavia ang teritoryo ng Perez clan ko.
Kung tatangkain mong saktan ang aking Perez clan, mag-ingat sa kapahamakan na ay dudulot mo. Matapos marinig ang mga pahayag ni Doyan, inisyon at ininsulto ni Martha si Alexander, sinabing, nagmamalaki ba ako? Ikaw ang nagmungkahi na lipulin ang Perez clan. Bakit ang tagal mo ngayon? Di ba ganyan kayabang kanina? Kung may lakas ka ng loob, ulitin mo yang mga komento sa harap ni Mr. Perez. Ngumisi si Alexander, hindi man lang tumitingin kay Martha, at sinabi kay Doyan, problema. Pumunta ako dito para i-provoke ang Perez clan mo. Sinadya kong bigyan ng panibagong araw ang iyong Perez clan, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kakainip at mahulog sa bitag ko. Kaya, simulan natin sa pamamagitan ng pagtalo sa Perez clan, simula sa iyo. Doyan, please disable him for me. Ano? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Martha. Hindi napigilan ni Naomi na mapasigaw, Alexander, ikaw. Si Alexander ang naghangad na tanggalin ang Perez clan. Oh my God, nabaliw na ba siya? Talagang sinadya niyang atakihin ang batang Perez clan leader. At ito ay simula pa lamang. Si Martha, sa kabilang banda, ay humagalpak ng tawa pagkatapos ng sandaling hindi makapaniwala. Talagang hinanggad ni Alexander ang isang babae para mapilayan si Leo. Hindi ba niya napansin na may 12-12 bodyguard si Leo na nagpo-protekta sa kanya? Pumayag naman si Doyan at lumakad palapit kay Leo bago pa niya ito kutsain. Kabanata 779 Hindi na makatawa. Lumitaw sa isang kisap mata ang itim na punyal na may pulang kinang. Nang makita ni Leo na si Alexander ay nagpadala lamang ng isang batang babae upang makipag-ayos sa kanya, siya ay nanunuya, Dude, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa isang babae? Ang mga bodyguard na namamahala sa aking proteksyon ay hindi karaniwan. Pagkatapos kong patayin ang babaeng ito, ipaparamdam ko sa inyong lahat ang kapangyarihan ko. Naglabas ng senyales si Leo habang nagsasalita, at mabilis na pinalibutan si Doyan ng mga lalaking dapat sana ay magtatanggol sa kanya. Kailangan ko pa ring kumatawan sa Kerim fashion at makipag-ayos ng partnership kay Mr. Perez, Alexander. Please, Ms. Doyan, huminto ka na. Pang-aakit ni Naomi. Ang kapangyarihan ni Yulia ay hindi alam ni na Martha at Leo, ngunit napagmasdan ito ni Naomi. Kahit 30 o 40 ang bilang ng mga bodyguard ni Leo, hindi sila kalaban ni Doyan, kahit na marami pa sila. Talagang susundin ni Doyan ang utos ni Alexander at talagang tatalunin si Leo kapag nakipag-usap siya sa mga bodyguard na ito. Hindi madaling susuko ang Perez clan kung matatalo si Leo. Noong panahong iyon, hindi lamang sina Alexander at Yulia, kundi maging sina Micah, Naomi, Nathaniel, at Winona, ay hindi tiisin ang galit ng Perez clan. Naniniwala ka ba talaga na may kakayahan silang talunin si Mr. Perez, Alexander? Nagtataka namang tanong ni Martha matapos marinig ang argumento ni Alexander. Ngunit pagkatapos ay sinulyapan niya sina Alexander at Doyan nang may pang-aalipusta at sinabing, sa tingin ko ay malapit na silang lumuhad sa lupa, yumuko kay Mr. Perez, na humihingi ng awa. Noong una, hindi gaanong pinansin ni Leo ang mga pahayag ni Naomi, ngunit pagkatapos siyang tanungin ni Martha, naging hindi kapani-paniwalang hindi kanais-nais ang kanyang ekspresyon. Siya ba, bilang kinikilalang young master ng Perez clan, ay itinuturing na mas mababa kay Alexander sa mga mata ni Naomi? Wala ba talagang kakayahan ng mga bodyguard na pinuri niya lang na talunin ang isang babae? Paano niya mapapanatili ang kanyang dignidad? Ano ang ibig sabihin ng pagtutulungan sa akin, Alexander? Hawak ko sa kamay ko ang kapalaran ni Leo at ng Perez clan. Lalong nagalit si Leo nang marinig ang mga salita ni Alexander. Hindi pa niya nakitang may nangahas na hamunin ang autoridad ng Perez clan sa kanyang buhay. Kaagad, sinabi niya sa kanyang mga bodyguard, magsama-sama kayong mag-atake at patayin ang batang ito at ang babaeng iyon. Ms. Don't blame me for being brutal, Fuller. May pumunta sa Perez clan natin para manggulo. How can I bear this, Leo? Nang maibigay ang utos, kinuha ng mga bodyguard na nakapaligid kay Leo ang kanilang mga rubber baton at sinugod si Doyan.
Agad na nagpanggap si Martha na nanunood ng palabas, naghihintay ng makitang si Alexander ay binugbog at napapaungol sa hapdi. Ngunit hindi niya napigilan ang pagtawa pagkatapos lamang ng 2 segundo. Napansin niya si Diane, na napapalibutan, gamit ang punyal sa kanyang kamay para walisin ang sarili. Thud. Humalabog. 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 Mahigit 30 bodyguard ang bumagsak 2 metro ang layo mula sa kanya, bawat isa ay may matinding sugat na nakikita sa buto sa kanilang mga dibdib. Agad na tinina ng dugo ang lupa. Ito. Laking gulat ni Martha nang makita ang isang nakakakilabot na eksena. At lalong naguluhan si Leo. Mahigit sa 30 bodyguards, na nakatakdang makipag-ugnayan sa isang babae, ay hindi man lang nagalaw. Ang lelaya ng kanyang mga kasuotan, at gayunpaman sila ay nagtamo ng gayong mga sakuna na pinsala, ang kanilang mga buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Gayunpaman, bago pa niya ito maisip, napansin niyang papalapit sa kanya si Diane na may dalang itim na punyal na kumikinang na pula. Kabanata 780 Walang kwenta. Huwag kang lalapit. Ako ang magiging tagapagmana ng Perez clan, sabi ni Leo na puno ng takot ang mga mata. Wala kang lugar sa buong rehiyon ng Eastern Alvonia kung susubukan mong saktan ako. Hindi lang siya, si Martha ang sumigaw kay Alexander, "Hoy, tigilan mo nga yang babaeng yan. Pwede bang may humipo ng basta-basta kay Mr. Perez?" Pati si Naomi ay natakot, at ang kanyang mukha ay namutla. "Alexander, kailangan mong." Isang hiyawan ng paghihirap ang sumambulat bago niya natapos ang kanyang pahayag. Dapat si Leo iyon. Mabilis nilang sinuri. Napansin nilang itinaas ng isang kamay ni Diane si Leo habang ang isang punyal sa kabilang kamay ay tumatama sa kanyang mga palso at bukong-bukong. Naputol ang mga litid ni Leo dahil sa tila walang kahirap-hirap na paggalaw. Ah! Ah! Bumagsak si Leo sa lupa, sumisigaw sa sakit, namutla ang mukha sa sakit. Ang lupa sa ilalim niya ay biglang nabahira ng dugo. "How dare you put your hands on me? Ipapapatay ko kayong lahat sa lolo ko." Habang umuungol ay puno ng hinanakit ang mga mata ni Leo. Binigyan siya ni Alexander ng isang matahimik na tingin at sinabing, "Iniligtas ko ang iyong mababang buhay para makabalik ka at ipaalam kay Tiago Perez. Pupuksain ko ang buong Perez clan mo bukas. Also, on my behalf, ask Jeffrey and Shane if the Perez clan's hospitality was caused them to lose their appetite." Hindi na napigilan ni Alexander na tumingin ulit sa kanya pagkatapos may hatid ang mga bagay na ito, kaya umalis na siya kasama si Diane. Sa puntong ito, pumunta si Martha upang suriin ang mga sugat ni Leo, na tila isang disenteng tao at nagpaplanong dalhin siya sa ospital. Natigilan sandali si Naomi bago kumari pa ng takbo pagkatapos ni Alexander at Diane. "Alexander," bulalas ni Naomi. "Oo. Anong problema, Naomi?" Tanong ni Alexander. "Alexander, may nagawa ba akong ikagalit mo?" Tanong ni Naomi, huminga ng malalim. "Hindi naman," nakangiting sabi ni Alexander. "Paano mo ako naiistorbo? Pero a few days ago, may nangyari na sobrang ikinagalit ko." "Ano ang nangyari na maaaring ikagalit mo?" Mabilis na tanong ni Naomi. "Gayunpaman, nasaan sina Yulia at Micah? Hindi ka ba nila sinamahan sa Magic City?" Bumantong hininga si Alexander at sinabi kay Naomi ang lahat ng nangyari nitong nakaraang 2 araw. Namula ang pisngi ni Naomi sa galit bago niya natapos ang pakikinig sa buong salaysay. "May naramdaman ako. Bakit ka pumunta sa Magic City para lipulin ang Perez clan? Napakawalan diyan ng clan chief ng Perez clan. Hindi niya pinapansin ang buhay ni Micah para mapangalagaan ang sarili niyang ninuno. O hindi. At ang ama at anak ng pamilya Lucas, nagpapanggap silang matuwid ngunit napakawalang awa. Nagdulot pa sila ng pinsala sa sarili nilang apo. Mas mapanganib sila kaysa sa mga hayop. Alexander, kung ganoon, wala akong magagawa at wala akong dahilan para makipag-ayos sa Perez clan. Dapat isama mo ako bukas kapag nakipag-deal ka sa Perez clan. I want to see exact revenge for Micah." Sumang-ayon si Alexander matapos makita ang matuwid na galit ni Naomi. Pero ginawa niya iyon, hindi para pawiin ang galit ni Naomi, kundi dahil mas ligtas para kay Naomi na nasa tabi niya.
Gilid. Kung hindi, kailangan niyang mag-alala tungkol sa paghuli ng Perez clan kay Naomi upang mapahinto siya. Naibsan ang pag-aalala ni Naomi nang makita niyang tuwang-tuwa si Alexander. Alexander, narinig ko kay Martha na ang Perez clan. Since I dared to hurt Leo today and let him go back to inform, nakangiting sabi ni Alexander, ito ay sapat na upang patunayan na ang Perez clan ay walang iba kundi isang grupo ng mga walang kwentang tao sa paningin ko.